Magandang hapon, tanghali, umaga, gabi, anumang oras po nakakarating yung ating video sa inyo. Ang gusto kong pag-usapan po natin ngayon, ito pong during emergency transport. Pwede po natin gamitin ang ating mga private vehicle tuwing meron po tayong emergency. Bago po nating simulan yung ating pong talakayan na yan, ipakilala ko po, ako po si Instructor Rameses Macapagal, no? Nagsimula po ako magmaneho during 2016 bilang delivery boy, delivery service, sabi nga ng mga kasama ko. Nung pagdating ng 2017, nag-start na po ako mag-drive ng mga rescue vehicle and then ambulance hanggang pandemic. Nung pandemic, nagdadala po kami ng mga pasyente sa mga quarantine facilities at sa mga government hospitals. Awa ng Diyos ay buhay pa naman. Nakaligtas po sa pandemic. Kami nahawa, awat tulong ng Diyos during pandemic. 7 years po ako nagmamaneho ng ambulance, ng rescue vehicle at ng ambulance during the pandemic. After po ng pandemic, nakakita po ako ng potential na pwede ako magturo ng pagmamaneho dahil yung mga naging kasama ko, aking mga pahinante sa delivery ay naturuan ko po silang mag-drive. So pwede pala akong magturo through the guidance of my advisor at yung mga nakasama ko po sa driving school. Tinuro nila sa akin yung requirements para mai-practice ko yung pagtuturo. Awa ng Diyos, 2023 and 2024, dahil may skills na po ako sa pagmamaneho galing sa pagiging ambulance driver, delivery at pandemic patients COVID-19 suspected, at yung mga positive ay naging na-deliver namin, na idadala namin sa mga dapat nilang puntahan, ay madali po akong nakapasa sa mga requirements para makakuha ng certificate accreditation sa TESDA at ng LTO sa pagiging driving instructor. So ngayon, ito ayaw namin namang gamitin nyo itong ituturo namin, pero in case of emergency, meron kayong gagamitin kaalaman, alam niyo yung baon. Hindi natin alam kailan po ito gagamitin, pero sana wag niyo magamit, pero at least alam niyo kung ano yung dapat nating gawin during the emergency transport. Even though you are carrying or driving private vehicle, pwede nating magamit yon as emergency. Alam niyo ba na ang mga ambulance is allowed lang silang magpatakbo ng mabilis na makarating sa pupuntahan dahil meron silang mga pasyente. Kahit na private vehicle ang daladala natin, kung meron tayong emergency sa atin pong vehicle, mapamotor man yan, di ba? Yung merong sa mga nakamotor, di ba? Single na motor, iba mga tricycle, iba mga kotse, iba grab ang gamit. So kahit na private vehicle, kung emergency ka, allowed ka po magpatakbo ng mabilis o makarating ka kagad ng safe. So ito yung tuturo namin sa inyo para maging safe po yung pagtakbo during na meron tayo daladalang pasyente or emergency. So ang pwede nating i-carry yung mga medical concern. Pag may bali yan, meron siyang fracture, meron siyang nabangga, may collision, mahirap po yung buhatin na lang. Agaantay ka talaga dun ng transport. Pero pagka po medical, yun, pwedeng scoop and run, sabi nga sa may rescue. Bitbitin, dalhin sa sasakyan, itakbo sa hospital, dalhin sa emergency room. So anong mga dapat nating gawin? Ito po, isa-isahin natin. Ayan, nakabukas po yung ating high na ilaw para mas nakikita sa unahan yung napapansin ng nasa unahan. Pwede nyo rin pong i-blink-blink yung ilaw. Alam nyo naman po yan, up and down. Pwede nyo i-blink-blink yung high, naka-high ng ilaw, nakabukas. So huwag kayong gagamit ng hazard light, no? Kasi malilito kung saan kayo papunta. Hazard light, nakadalawang ilaw, huwag kayong magbubukas po ng hazard light para magamit nyo yung signal light kaliwat kanan kung saan kayo pupunta. Dapat mag seatbelt po tayo. Tapos huwag kayong tatakbo ng emergency na wala kayong tao dito sa may kanan. Tapos hanggat maaari, pwede nyo siyang pagawin na meron siyang hawak na panyo ng winawagayway niya rito sa labas, yung ating pong mga nasa labas. Bakit kailangan meron pong tao rito? Para tagatingin doon sa mga blind spot pag liko-liko. Kasi ililiko ka ng matalim, kailangan may tagatingin ka. Ano po?
Iba po, binubuksan nila yung mga bintana para nakikita yung nasa loob, yung pasyente, para yung nasa paligid, may enforcer, aware sila na hindi dapat parahin yung kahit na lumalabag siya sa batas. Usapan naman natin yung busina. Napapansin nyo ba bakit ang busina ng mga ambulance, ng mga bumbero hindi po ganun ang busina. Ang busina po nila wiw 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 wiw, at saka po ganon ang busina nila. So ayoko, dahil nasa residential area tayo, ako muna yung busina. Ang pwede natin gawing busina tuwing tumatakbo, wag pong masisira yung busina natin. At the same time, hindi tayo basta mapapansin na nasa paligid. Ang pwede nating busina, habang tumatakbo, pibit, 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 pit, 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 ganon. Habang tumatakbo, pit, 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 kasi pit, hindi mapapansin po yun. So, pit, pit, habang tumatakbo na naka-high. Dating naman sa traffic, ang pwede nating busina, halimbawa, traffic, ang busina natin, pibit, 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 pit, 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 pibit, 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 pit, 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 pibit, 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 pit, pit, pit. Ganun ang pwede nating busina. Kasi kung straight yan, hindi nila mapapansin. At the same time, kumakaway yung nasa passenger seat natin. Ano po? Yun ang ano. Siyempre, maganda, matawagan na yung hospital na pupuntahan natin, at sa pagtakbo po natin maging maingat pa rin, no? Hindi ang dala-dala nating pasyente o na nasa emergency situation tayo, pwede na tayo makabangga or mabangga. Nagliligtas nga tayo ng buhay dapat maging safe pa rin po tayo. I hope na hindi nyo po magamit yan, na walang emergency kayong kakaharapin. Pero in case meron po kayong alam sa pag-travel o sa pagdadala ng patient, even though private vehicle, pwede natin gamitin yung ating mga private vehicle bilang pag-transport ng mga medical concern na mga patient. Ano po, kung wala talagang bawal po magpatakbo ang walang lisensya, ha, kahit na emergency. Wala kang lisensya, hindi ka lisensyado, wala kang portal, bawal kang magpatakbo kung wala kang lisensya. Okay po? Sana may natutunan po kayo sa atin pong video na ito. Road and machine care, laging magtagubilin sa ating pagbiyahe at laging maging caring sa pagmamaneho. Salamat po sa Diyos. Huwag niyong gagamitin yan, ha, ang case na kailangan lang. Ano po? Salamat po sa Diyos. Ingatan na ba?